Kay maingay, nagrereklamo mga bossing si Robin Padilla. May ineebaso 'no, yung 'pag alam niyo po kapagka ang lata walang laman, ano po, maingay? Sabi sa sabi nung iba, 'pag ang lata maingay, pagka ang lata maingay, walang laman daw ho mga bossing. Gagalit si Robin Padilla 'no. Tingin ko ito ay ano, ito ay konektado doon 'no, sa pagkakaso ni Risa Ontiveros mga bossing. Sabi ni Eseng Mariano, tumigil ka ng kadadal mo, itiko mo ang bibig mo, daig mo pa ang may subo-subo. Oh, sabi ni Sir Eseng, nagpalit din ng picture ha. Kala niya hindi ko alam yung mga galawan nyo ha. O eto, mukhang gustong ipagtanggol ni Robin Padilla yung mga vlogger na nakasuhan ho ni Risa Ontiveros. No? Nangunguna dyan si Trixie Angeles. Eh sabi, hindi naman po ako nagpo-post ng mga ganun. 'Di ba? Hindi naman po ako nagpo-post ng mga gano'n et cetera, yung kay ganyan, ganito. Ako ho, naniniwala ho ako mga bossing, bago po humakbang, kumilos at umusad po yung kampo ni Risa Ontiveros, paulit-ulit po nilang pinag-aralan 'yan kung sino-sino po yung, isasama nila na kakasuhan. Sabi ho dito ni Robin Padilla, mga kababayan, 'no, kapag kayo nagrereklamo, pinapakinggan namin kayo. Dahil sabi niyo, freedom of expression at speech daw ho. Kapag nagreklamo ho 'tong mga 'to, mga bossing, yung mga kakamping, o yung mga pula, lagi pong make ebidensya. Kumpletos rekados po. Pero kapagka yung etong sila Robin Padilla, yung kampo nila, wala pong ebidensya. No? Wala pong ebidensya mga kababayan. Kala ko sasabihin nun ni Robin Padilla, kapagka kayo nagrereklamo kagaya nung ginawa ni Risa Ontiveros doon sa Senado na tinatambakan nyo kami ng privilege speech nyo, hindi naman yan ang pakay natin sa araw na ito. Naalala nyo yun? Nagsasalita si Risa Ontiveros. Yung dapat po manunumpa sila bilang mga huwes po, bilang mga judge po, no? Doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Ano po ginawa nila? Dahil sabi nga ni Risa Ontiveros, hindi naman ang pakay natin mag-privilege speech maghapon. Kaya dapat wag nang mag-speech, tumuloy na tayo doon sa nakabinbin na panunumpa. Aba, o di ba kampo nila yun? Nila Joel Villanueva, eto magkakasama. Binabastos nila. Di ba? Doon nga nakita, dumidila-dila si Boss Amen. kung meron pong Boy to 10K, meron pong Kuryente King, tapos meron naman si Boss Dila. Si Boss Amen. Di ba? Pambabastos din naman yon. Pero eto, Robin, tingin ko, lumagpas Lumagpas doon sa kanilang mga karapatan yung mga vlogger na nasampahan ng kaso. Di ba? Inalamin nila maigi yan. Kung makakasuhan kung makakasuhan o hindi makakasuhan, di ano naman, di tuloy. Di ba? Pag tinuloy yung kaso, naipaliwanag nila, nako, walang sapat na ebidensya si Risa Ontiveros para dito sa mga vlogger na ito. Di panalo yung mga vlogger. Ako nalulungkot ako kasi kahit papaano, meron akong mga kakilala na naging close natin pero nasama doon. Kaya lang, kailangan idepensa nila yung kanilang sarili. Di ba? Kapag kayo nagreklamo, pinakikinggan namin kayo dahil sabi nyo freedom of expression at speech. Pero kapag kayo naman ang inireklamo, tatakutin nyo ng kaso ang kalayaan ng iba. Robin naman, kami nakikita namin kung paano style ng mga DDS ninyo Di ba? Babanat yan, yung mga DDS nila, babanat. Pag tinanong mo ng ebidensya, wala na ipapakita. Basta gano'n na yun. Yung tipo hubang, based on what we heard, merong mga gano'n, di ba?
150 million ang nakalagay na mga kaperahan doon sa loob ng itim na bag. Hanapin mo yung ebidensya. Wala namang maipapakita. 'Di ba? Nakikita nyo mga kababayan yung pagkakaiba po, no? Nakikita natin yung pagkakaiba po nung mga nagrereklamo, lalo na yung mga kakamping versus doon sa mga DDS. Sabi ni Bunny Boy Sigüenza, Boss Mark, good morning. Ano masasabi mo? Sinampahan ng kaso ni si Alan Troy. Naku, sinampahan din. Sinampahan ng kaso si Alan Troy ni Commodore J. Tariela. Aba, breaking news ba yan? Hindi pa namin nakikita yan. Mamaya. Sasama natin sa vlog natin mamayang gabi. Sabi tuloy ni Lito Braga, ewan ko sa iyo, Robin, paano kung freedom of speech nyo ay paninira? Dapat nga talaga kayong kasuhan. Lumalagpas na ho kasi talaga sila sa mga ganun. No? Biruin mo nga ang vice president, yung sa presidente, dating pangulo nga yung mga banat nun. Syempre, saan pa ba magmamana yung mga DDS kung di sa dating pangulo? Di ho ba? Kung di ho doon sa dating pangulo na ano po, presidente ho yata ng fake news yun, mga bossing. Bakit ko matatawag na presidente ng fake news? Sino ba ang pinakamataas na posisyon ang narating diyan sa kampo nila? Si Duterte ho. Ano ba yung ginawa ni Duterte? Mga fake news ho. Kesyo daw ho, may bangag tayong pangulo, nagdodrogang pangulo. Hindi naman ho napatunayan. Di ba? Kanino pa ho magmamana? Yung mga DDS. Natural po, mga bossing, sa kanilang dating pangulo, dating pangulo natin yun. Sa kanilang leader at sa vice-presidente. Isa na nga din po, mga kababayan, na pwedeng maging pwedeng maging example po yung fake news na sinabi ni Inday Sara Duterte na may utang sa kanila. Yung mga Luistro. Sabi po ni Reggie Albulencia, tagal na ako dito, idol, sa channel mo. Shoutout naman po. Yan ha. Shoutout sa iyo, Reggie Albulencia. Robin, sabihan nyo kasi yung mga vlogger ninyo, hanggang doon sa mga totoo lang ang ibabalita. Huwag nang lalagpas. Pag magbibigay ng komento, wag agad tutumbukin na, si Rizal Ontiveros nagbabayad talaga. No, wag nang gaganunin. Baka hindi hindi marunong, kaya nakakasuhan. Di ba? Pwede mo nang patanong pag hindi sigurado. Hanggang ganun muna. Nako, Ma'am Rizal Ontiveros, pakisagot ho ito. No? Kasi po, ang sabi dito ni alias Rene, ni Rene, binayaran nyo daw po sila. Pakisagot po ito. No? Para maliwanagan nyo po ang mamamayan. Ganon! Baka siguro, sinabi nung iba sa kanila, naku, si Rizal Ontiveros talagang nagbabayad ng ng witness yan. Baka gano'n naman ang banat nyo. May kaso talaga yon, no? Paninirang puri talaga yun.